channel ngayon. Panibagong ritual na naman ang aking ibabahagi sa inyo. So guys, bago ko umpisahan ang video natin ito, disclaimer lang tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. Pero kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan mo ang video ito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, itong isi-share ko sa inyong ritual ay pampaswerte natin para magkaroon tayo ng malaking pera ng milyones o tumama tayo dyan sa loto na napakalaking premyo. So napakalaki na ng premyo dyan sa Pilipinas. So subukan natin ang ritual na ito kung ito ba ay magbibigay ng swerte sa atin para tayo ay tumama sa loto. So ngayon guys, itong ritual na ito ay nangangailangan ng matinding diskarte sa pagbivisualize ninyo. Kaya sa inyo nakasalalay ang bisa ng ritual na ito. So dapat nakatuon ang atensyon mo at positibo ka sa paggawa ng ritual na ito. Dapat ay yung pagbivisualize mo dito ay talagang nakapokus ka lang dito sa ginagawa mong ito. Dahil ang pagbivisualize mo dito ang makakatulong sa inyo para matupad yung inyong mga pinapangarap na yan. Isipin nyo yung future nyo na natatamasa nyo na yung malaking pera na yan na napanalunan nyo o kung saan nyo man nakuha yung pera na yan. So ngayon guys, itong ritual na ito ay nangangailangan din ng matyagang pag-uugali mo. Yung hindi ka mainipin, yung hindi ka mapaghanap, yung hindi ka mapagtanong na kailan ba tatala o kailan ba magbibigay ng bisa ang ritual na ito, kailan ba mangyayari. Yung mga ganyan guys, kailangan matyaga ka sa paggawa mo ng ritual na ito. Kailangan pakaisipin mo maigi yung iyong mga pinapangarap na matutupad mo na at talagang tatama ka dun sa loto na tatayaan mo. Kailangan ituon mo yung attention mo dito sa paggawa ng ritual na ito at sa pagbivisualize ng mga pangarap mo. Tulad ng yung mga anak mo nakatapos na sa pag-aaral o kaya naman ay nabili mo na lahat ng gusto mo, nagbibilang ka ng maraming pera. Yan, isipin mo yung sarili mo na nandyan sa sitwasyon na yan. Yung natatamasa mo na yung pinapangarap mo sa iyong buhay at sa iyong pamilya. So dapat guys, kapag gagawin mo ang ritual na ito ay walang nakakaistorbo sa'yo para walang kumuha o pumukaw ng attention mo kasi dapat talagang nakatuto ka lang dito sa ritual na ito at wala kang ibang iniisip kundi yung mga pangarap mo. Wala kang hinanakit sa kalooban mo, positibo ang puso't isipan mo ay dapat nakatuon lamang dito sa ritual na ito. Yung mga problema mo, iwaksi mo muna yan. Yung mga pagdududa mo, iwaksi mo muna yan. So, dito mo lang ituon yung iyong attention. So, kapag na-visualize mo na sa sarili mo o sa isipan mo, yung mga pangarap mo na yan, ay gawin mo na ang ritual na ito. Pero bago lahat, ito muna yung mga kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng coins, maliliit na coins ang ating gagamitin. So, ibig sabihin, ang gagamitin nyo ay 25 cents kung nandyan kayo sa Pilipinas, kung nasa ibang bansa naman kayo, kung ano yung maliliit na coins na meron kayo, yun ang gagamitin nyo. So, kahit anong kulay pa yan, bronze, silver, gold, kahit anong kulay pa yan, pwede mong gamitin. Basta yung ganitong maliliit. Kasi meron tayong malalaking coins, di ba? Piso, 5 piso, yung mga ganyan. So, yung maliit lang ang gagamitin natin dito, yung ganito. Kahit anong kulay pa yan, pwede nyong gamitin. Kahit anong amount yan, pwede mong gamitin. Basta yung maliliit lang ang gagamitin nyo. 7 pirasong ganito ang inyong gagamitin. Coins. 7 pirasong coins. At kailangan natin dito ng kulay berdeng kandila. Kulay green po ang ating gagamitin. Wala pong ibang kulay na pwedeng gamitin kundi berde lamang. So maghanap kayo ng kulay green na kandila bago gawin ang ritual na ito. So ganyan guys, 2 piraso lang inyong gagamitin. So kahit gaano pa kalaki ang kandila na yan, pwede mong gamitin. Kung ganito kalaki yung kandila nyo, pwede nyo yung gamitin. Kung ganito naman kalaki, pwede rin yan. Kahit gaano yung kalaki, basta kaya mo maghintay na maubos ito, pwede mong gamitin yan. At kailangan din natin dito ang money oil. Kung wala kayong money oil, pwede kayong gumamit ng lavender oil, pwede kayong gumamit ng patchouli essential oil, pwede kayong gumamit niyan. So, kung anong oil na tungkol sa pera,
yun ang pwede nyong gamitin. Pero kung wala kayo niyan, gumawa na lang kayo ng money oil. So, napakasimple lang po ng mga kailangan natin dito sa ating money oil na ito. Syempre guys, bago gamitin ng oil, yan ay kailangan 3 to 7 days ninyo na energize sa sinag ng araw. So, ganyan. At kailangan din natin dito ng malachite stone. So, guys, yung malachite stone, ilagay ko yung itsura niyan dito sa screen. Ayan. Yan po ay nabibili sa online store, Lazada o kaya Shopee. Yan pong kulay berde na yan na may ganyan. So ito guys, kaya kulay white, ito yung clear quartz. So ito ay demo ko lang sa inyo. Wala kasi ako ng ganyang stone. So ilagay ko dyan sa screen yung itsura ng malachite stone. Yan po ay mabibili nyo sa Lazada o kaya ay sa Shopee. Kung wala kayo niyan, huwag nyo na pong gawin ang ritual na ito kasi kailangan po natin yan dahil yan ay nag-a-absorb ng mga negative energy. Kinukuha niya yung mga negative energy na nasa paligid natin at pinapalitan niya ng bagong chakra na magbibigay patnubay sa spiritual na kailangan natin dito sa ritual na ito. So ito guys ay demo ko lang sa inyo. So itong mga batong to ay clear quartz. So ito ay demo ko lang sa inyo kaya ito yung gagamitin ko dito kasi wala din ako ng malachite stone. So ito ay demo ko lang naman sa inyo. So ilagay ko sa screen yung picture nito para kung may makita kayo niya sa Lazada, alam nyo na kung ano yung itsura ng malachite stone. So ayan guys. Ilagay ko dyan sa screen. So ngayon guys, kapag nakumpleto nyo na lahat ng kailangan natin dito sa ritual na ito, ay ganito ang gagawin nyo. Itong ating kandila, coins, at yung stone na gagamitin natin. So, wala pong ibang stone na pwedeng gamitin, kundi yan lamang pong malachite stone ang gagamitin ninyo. So, kapag hindi kompleto ang inyong gagamitin dito, wag nyo na lang po gawin ng ritual kasi hindi po ito magbibigay ng swerte. Kailangan po kompleto ang mga gagamitin nyo sa ritual na ito. 7 piraso din po ang gagamitin yung stone. Kahit gaano po kalalaki yan, pwede nyo yung gamitin. Kahit ganito kalaki yan, pwede nyo gamitin guys. Kahit ganito kalaki, ganito kaliliit, pwede nyo gamitin yan. So ito guys ay jade ito. So hindi ito malachite stone. So iba po ang jade at malachite stone. Kaya magtingin na lang po kayo sa Lazada o kaya sa Shopee na mabibilhan nyo niya. Mura lang naman po yan. Hindi po yan ganon kamahal. Yung maliliit lang yung bilhin nyo. Wag na yung sobrang lalaki. Yung maliliit lang. So, nasa screen po yung picture niyan. Pinakita ko na po sa inyo. So, kapag nakompleto nyo na yan, umpisahan nyo na ang ritual. At yung visualization nyo dapat ay talagang focus na focus ang isipan nyo dun sa inyong pagbivisualize na nandun na kayo at natatamasa nyo na lahat ng mga pangarap nyo. Na nandun kayo sa future nyo, na nakikita nyo yung future nyo, na natupad nyo na yung mga kahilingan nyo, mayroon kayong malaking pera, tumama kayo sa ganito, sa ganyan, yung mga ganyan guys. At kapag hindi na yan naalis sa isipan mo, umpisahan mo na ang ritual na ito. So lagyan natin ng oil, yung ating mga gagamitin. So, wag nyo lalagyan itong mitya para sumindi siya. Kasi kung nilagyan nyo yan, hindi siya sisindi. So, ilagay nyo dito. Ayan. Lagyan nyo ng oil. Punasan nyo ng oil. So, sinabi ko na guys kung anong oil ang pwede nyong gamitin ha. Yung oil na may kaugnayan sa pera ang inyong gagamitin. So, kung meron kayong ibang oil na pinaggagawa dyan, sa tingin nyo ay para sa pera, pwede nyo yung gamitin. So, ayan. Pwede po ang money magnet oil, pwede ang prosperity oil, pwede rin po ang cinnamon oil kung meron kayo. Kung wala naman patchouli essential oil, pwede po yan. Lavender oil, pwede din po yan. So, kung ano yung oil na meron kayo na tungkol sa pera, pwede nyo yung gamitin. So, ito pong mga coins, lalagyan din natin ito ng mga oil. So, ayan. Harap at likod, lalagyan ng oil. Ayan. At ang ating mga stone na gagamitin. So, ayan guys. At pagkatapos, ganito ang gagawin nyo. Dapat meron din kayong altar. Kasi sa altar natin ito gagawin. Sa altar natin ito riritualan. So, kapag ito'y natapos mo na lagyan ng oil, pumunta kayo sa altar nyo.
Yung kandila ilagay nyo doon sa ibabaw. Syempre, kailangan may lalagyan kayo para hindi masunog yung pagpapatungan nyo. At itong ating mga bato ay ipaikot natin dito sa kandila. Ayan. Ipalibot natin dito sa kandila. Ayan. So, ayan. Tapos, itong coins, nakaharap ang tao sa taas. Ipalibot din natin. Ganito. Nakaharap ang tao sa taas. Ayan. So, ganito ang gagawin nyo, guys. Ipalibot nyo lang dyan sa kandilang inyong gagamitin. At syempre, kailangan natin dito ng lighter. Napansindi natin. Posporo, lighter, o kung anong pansindi, pwedeng yung gamitin. Basta isang click hanggang 3, dapat sumindi na ang kandilang yan. Kung hindi, uulit kayo ng ritual. So ngayon guys, sindihan nyo ang kandila. So bago sindihan, mag-visualize ulit kayo. Isipin nyo ulit yung mga pangarap nyo sa buhay nyo na nandun na kayo, natatamasan nyo na yung mga pangarap nyo sa inyong buhay. At pagkatapos, sisindihan nyo ang kandila. Syempre, huwag kakalimutan na magdasal sa kandila. Bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Bigyan mo ng liwanag lahat ng aking mga kahilingan patungo sa tagumpay ng aming buhay. Tapos, sindihan nyo na ang kandilang yan. So, ayan guys. So, ayan. Ganyan ang gagawin nyo. At pagkatapos, tumingin kayo sa liwanag ng kandila at banggitin nyo ang mga salitang ito ng 3 ulit. Ilalagay ko dyan sa screen kung ano yung babanggitin nyo ng 3 ulit. So, isulat nyo sa isang papel para hindi nyo makalimutan. Kung babanggitin nyo na ay banggitin ang inyong pangalan. Kompletong pangalan po. Invoke the power of the 4 elements. Water, fire, earth, and air. Bring me all the money I need and want, without harming anyone, and for the highest God, so be it. So, banggitin nyo yan guys ng 3 ulit. So, kailangan habang binabanggit yan, nakatingin kayo sa liwanag ng kandila. At pagkatapos, hihintayin nyo na maubos ang kandilang ginagamit nyo dito. Huwag pong iiwanan dahil habang pinapaubos nyo ang kandilang yan, ipikit nyo ang mga mata nyo at mag-visualize ulit kayo na nandun na kayo sa future nyo na maraming pera, na tumama kayo sa ganito sa ganyan, na natatamasa nyo na lahat ng mga pangarap nyo. I-visualize nyo yan hanggang sa maubos ang kandila. At kapag naubos ang kandila, yung pinagtuluan nito ay ibabaon mo sa lupa. So, ibaon mo siya sa lupa, sa garden nyo, sa paso, o sa loob ng bahay nyo. Kung may halaman kayo doon, ibaon nyo siya doon. Yung pinagtuluan nito. So guys, huwag iiwanan ang kandila dahil habang pinapaubos ang kandila, nagbi-visualize pa rin kayo. So sabi ko nga, ang kailangan natin dito sa ritual na ito ay matinding visualization at matyagang pag-uugali. So, ibig sabihin, huwag kang maiinip. So, ganun guys. So, yun ang kailangan natin para tumalab at magkaroon ng bisa ang ritual na ito. So, guys, kapag naubos na ang kandila, na ibaon na sa lupa, yung bato at coins ay ilalagay mo sa yung wallet, bulsa o pitaka. Pwede po na tig-isa nito, ayan, sa'yo to. Tapos, ito naman sa pamilya mo, bigay mo sa anak mo, sa asawa mo, o kaya naman sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo, ibigay mo ito. So, pwede po ito na ibalot nyo sa pulang tela. Pwede rin naman na hindi. So, depende na sa inyo kung ibabalot mo siya o hindi. So, pwede po na lahat ito ay ikaw ang gumamit. Pwede naman na ipamahagi mo ito sa iba. So, nasa sa inyo na yon dahil ito ay niritwalan mo na. At guys, kailangan ay focus ka talaga sa ginagawa mo. Malinis ang kalooban mo, wala kang hinanakit kung kani-kanino man, at dapat ay naniniwala ka sa dalang swerte ng ritual na ito. Sabi ko nga, huwag kayong maiinip sa swerteng
dala ng ritual na ito kung kailan ito ibibigay sa inyo. Ito po ay kusang darating sa inyo nang hindi nyo inaasahan. So, huwag kayong maiinip. So, guys, itong coins at itong bato na to o stone na ito ay kailangan dala mo kahit saan ka magpunta. So, pwede mo siyang ibalot sa pulang tela at dalhin mo kahit saan ka magpunta. So, ganyan lang po kasimple ang ritual na ito. Kailangan natin dito ay matinding visualization at pagtsatsaga. So, kailangan natin yan. So, guys, ang paggawa nito ay Tuesday o kaya Friday ninyo siya gagawin. So, kailangan po papasikat ang araw kapag ginawa ang ritual na ito. Huwag po kayong gagawa ng ritual na papalubog na ang araw. So, kailangan papasikat, papalaki ang araw kapag ginawa nyo ang ritual na ito. Kung gabi nyo naman ito gagawin, kailangan full moon nyo ito gagawin. Bilog na bilog ang buwan at dapat na andyan ang buwan. Hindi pwedeng gawin kapag umuulan, hindi pwedeng gawin kapag makulimlim, yung mga ganyan guys. So guys, lagi nyo pong tandaan na ang video nating ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, kailangan samahan pa rin po natin ito ng sipag at tiyaga. Dahil wala pong pampaswerte na kapag ginawa mo ngayon ay uumpisahan mo na ring tamarin ka. So, hindi po magbibigay ng swerte ang mga pampaswerteng ito kung ikaw ay tamad. So, samahan po natin ito ng sipag at pagtsatsaga sa ating buhay. At paniwalaan po ang bawat ritual na inyong gagawin. So, kung hindi ka po naniniwala sa ritual na ito, wag mo na lamang po itong gawin dahil hindi naman po ito tatalab sa inyo. So, ang bawat ritual po na inyong ginagawa ay nakasalalay sa inyo ang dalang swerte nito. So, hindi po porket maswerte sa iba ang ritual na ito ay suswertehin ka na rin. Depende po yon sa mga taong gumagawa ng ritual. Kung ito ba ay magbibigay sa kanya o pinaniwalaan ba niya talaga. So, yun lang guys. Thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!